Iran natakot at nainis sa ginawa ng Amerika. Ano kaya yun? At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Patuloy na umiinit ang tensyon sa pagitan ng United States at Iran. At ngayon, isa sa pinakamahalagang sentro ng kanilang tunggalian ay ang Strait of Hormuz. Ayon sa ulat, pinalawig ng United States ang naval blockade laban sa Iran. Sinabi rin umano ng US Defense Secretary na kayang panatilihin ng Amerika ang blockade ng matagal dahil maaari nilang i-rotate ang kanilang mga barkong pandigma sa lugar. Sa panig naman ni President Trump, malinaw ang kanyang posisyon. Ayon sa ulat, sinabi niyang mayroon ng total control ang United States sa Strait of Hormuz at kaya nilang panatilihin ang pressure laban sa Iran. Pero hindi ito tinatanggap ng Tehran. Iginiit naman ng Iran na sila pa rin ang may buong pamamahala at kontrol sa Strait of Hormuz. Sinabi rin nilang walang commercial vessel o oil tanker ang maaaring ligtas na dumaan ng walang pahintulot at supervision ng kanilang armed forces. Ibig sabihin, parehong panig ang nagsasabing sila ang may kontrol. Pero dito, nagiging komplikado ang sitwasyon. Ang Strait of Hormuz ay hindi ordinaryong dagat lamang. Isa itong napakahalagang shipping route para sa global oil trade. Kaya kapag nagkaroon ng problema sa lugar na ito, hindi lamang Iran at Amerika ang maaapektuhan. Pwedeng maramdaman ang epekto nito sa oil prices, shipping costs, insurance at maging sa ekonomiya ng ibang bansa. At ayon sa ulat, malinaw na bumaba na ang volume ng langis na dumaraan sa strait kumpara bago magsimula ang digmaan. Kaya ang blockade na ito ay hindi lang tungkol sa mga barkong pandigma. Isa itong paraan para diretsong tamaan ang economic lifeline ng Iran. At habang sinasabi ng Amerika na kontrolado nila ang sitwasyon, patuloy namang ipinapakita ng Iran na may kakayahan pa rin silang magdulot ng takot at uncertainty sa mga barkong gustong dumaan sa lugar. Isa sa pinakamalaking epekto ng tensyon sa Strait of Hormuz ay ang pagbagsak ng oil traffic. Ayon sa ulat, sinabi ng US Energy Secretary na humigit kumulang 9 million barrels of oil kada araw na lamang ang nakakadaan sa strait. Malaking pagbaba ito kumpara sa halos 20 million barrels per day bago nagsimula ang digmaan. Ibig sabihin, higit kalahati ng dating oil flow sa strait ang nawala o nailipat sa ibang ruta. Pero hindi nangangahulugan na tuluyan ng nahinto ang oil movement. May ilang shipments na gumagamit umano ng pipelines at alternative routes para makaiwas sa pinakamapanganib na bahagi ng strait. May reports din na may ilang barkong pinapatay ang kanilang transponders habang naglalayag. Ang transponder ay ginagamit para makita at matukoy ang location ng barko. Kapag pinatay ito, mas mahirap malaman kung nasaan ang isang vessel at kung anong eksaktong ruta ang ginagamit nito. Ayon sa ulat, may mga barko ring dumaraan sa southern route, malapit sa Oman, habang ginagawa ang transit sa gabi. May proteksyon umano silang natatanggap upang makatawid ng ligtas. Pero kahit may ganitong paraan, hindi nawawala ang panganib. Dahil sa banta ng Iran, maraming ship owners at captain ang nagdadalawang isip pa ring gamitin ang strait. Hindi kailangan na aktual na atakihin ang bawat barko para magkaroon ng epekto. Minsan, sapat na ang possibility ng drone attack, missile strike o mine upang umatras ang isang shipping company. Malaking investment ang isang oil tanker. Kapag nasira o nawala ito, napakalaking halaga ang maaaring mawala. Kaya kahit sabihin ng United States na may safe route, may mga kumpanya pa ring ayaw kumuha ng risk. At habang bumababa ang oil flow, tumataas naman ang pressure sa global energy market. Dito makikita na ang Strait of Hormuz ay hindi lang battlefield ng militar. Isa rin itong battlefield ng economics at confidence. Kapag natatakot ang mga kumpanya na magpadala ng barko, kahit walang aktual na attack, nagkakaroon pa rin ng disruption. At iyon mismo ang isa sa pinakamalaking sandata na hawak pa rin ng Iran. Sa unang bahagi ng conflict, malaking bahagi ng pressure laban sa Iran ay nanggaling sa military operations. Pero ayon sa ulat, unti-unti nang lumilipat ang focus ng United States patungo sa mas malawak na economic pressure. Tinawag pa sa discussion ang susunod na phase bilang isang uri ng economic fury. Ang ideya ay simple. Kung mahihirapang kumita ang Iran, mahihirapan din nitong punduhan ang military operations nito.
Ayon sa ulat, malaking bahagi umano ng Iranian economy ay konektado sa IRGC o Islamic Revolutionary Guard Corps. Kaya bawat malaking economic restriction ay may direktang epekto sa kakayahan ng government na magpondo ng weapons, missiles, military infrastructure at iba pang operations. Binanggit din sa ulat na bumabagsak ang Iranian currency. Kapag humina ang currency ng isang bansa, mas nagiging mahal ang imported goods. Nagiging mas mahirap bumili ng kagamitan mula sa ibang bansa. At kung limitado rin ang access do sa international banking system, mas lalo pang bumibigat ang problema. Kaya ang strategy ngayon ay hindi lang sirain ang military equipment ng Iran. Ang mas malaking objective ay pigilan itong magkaroon ng pera para palitan ang anumang nawala nito. Halimbawa, kung nasira ang ballistic missile capability ng Iran, kailangan nitong gumastos ng napakalaki upang muling makagawa at makabili ng equipment. Pero kung nakablock ang exports, mahina ang currency, at limitado ang foreign income, mas mahirap gawin iyon. Ito ang tinatawag sa ulat na isang war of economic attrition. Sa ganitong klase ng laban, hindi kailangan na araw-araw magkaroon ng missile strike. Ang pressure ay unti-unti, araw-araw na mas kaunting export, araw-araw na mas kaunting foreign currency, araw-araw na mas mataas na economic costs. Ang tanong lamang ay kung gaano katagal kayang tiisin ng Iran ang ganitong klase ng pressure. Dahil sa military war, pwedeng mabilis ang resulta. Pero sa economic war, maaaring buwan o taon bago makita ang buong epekto. At yun ang dahilan kung bakit mahalaga ang blockade. Habang nakaharang ang United States sa maritime trade ng Iran, sabay namang dinadagdagan ang financial pressure. Sa ganitong setup, dalawang direksyon ang pressure, mula sa dagat at mula sa ekonomiya. Sa kabila ng military at economic pressure, ayon sa ulat, hindi pa rin nakikita ng United States na handang pumasok ang Iran sa isang kasunduang katanggap-tanggap sa Washington. Ito ang isa sa pinakamalaking problema ng strategy. Dahil kahit gaano kalakas ang isang blockade, kung hindi nito mapipilit ang kalaban na makipag-negotiate, kailangan pa ring isipin kung ano ang susunod na hakbang. Ayon sa mga commentator sa ulat, isa sa pangunahing objectives ng United States ay magkaroon ng mas magandang agreement kumpara sa dating JCPOA. Kasama sa concern ang nuclear program ng Iran at ang ballistic missile capability nito. Ang problema, ayon sa ulat, ay hindi raw naging sapat ang mga naunang strike upang mapilit ang Iran na makipag-negotiate ng ayon sa kagustuhan ng Amerika. May accusation din na ginagamit lamang umano ng Iran ang negotiations para bumili ng oras. Sinabi sa ulat na may memorandum of understanding na nilagdaan ngunit nasira rin makalipas lamang ang ilang araw. Dahil dito, lumalakas ang pananaw sa Washington na maaaring hindi sapat ang diplomacy lamang. Pero hindi rin simple ang pagbabalik sa military strikes. Kapag muling lumawak ang combat operations, maaaring magkaroon ng mas malaking epekto sa region. Maaaring gumanti ang Iran, maaaring tamaan ang mga barko, maaaring maapektuhan ang oil facilities, at maaaring muling tumaas ng malaki ang presyo ng langis. Kaya nasa mahirap na sitwasyon ang United States. Kung masyadong mahina ang pressure, maaaring hindi sumunod ang Iran. Pero kung masyadong malakas naman ang military response, maaaring muling lumawak ang conflict. Sa kabilang panig, tila umaasa ang Iran na kaya nitong magtiis. Ang kanilang strategy ay maaaring nakabase sa panahon. Kung kaya nilang tumagal, baka magkaroon ng pagbabago sa political situation sa United States. Baka magkaroon ng mas malaking international pressure. O baka mapagod ang ibang bansa sa economic disruption. Kaya hindi lang weapons ang pinaglalabanan. Oras din ang isa sa pinakamahalagang factor. Ang tanong ngayon ay kung sino ang unang mapapagod. Ang Iran ba dahil sa economic pressure o ang United States at mga allies nito dahil sa gastos at political consequences ng matagal na blockade? Ito ang isa sa pinakamalaking tanong sa buong conflict. Sino ba talaga ang may control sa Strait of Hormuz? Ayon sa United States, malinaw ang kanilang sagot. Sila. Ayon sa ulat, sinabi ng isang retired general na nakapag-turn around na umano ang US ng 55 ships. 3 barko rin umano ang na-disable at 2 ang na-board. Kung totoo ang mga numerong ito sa context ng ulat, malinaw na may physical control ang United States sa ilang bahagi ng maritime traffic. Binanggit din na nakapag-demine na umano ang US ng higit sa isang route sa strait.
Mahalaga ito dahil isa sa pangunahing threats sa maritime shipping ay naval mines. Kapag na-clear ang isang route at wala ng sapat na capability ang Iran para muling maglagay ng mines, mas nagiging ligtas ang passage. Pero hindi ibig sabihin nito na nawalan na ng influence ang Iran. Dito pumapasok ang malaking distinction sa pagitan ng control at influence. Maaaring physically, kayang protektahan ng US ang isang route. Pero kung takot pa rin ang ship owners na gamitin ito, may epekto pa rin ang Iran. Halimbawa, kahit isang drone lamang ang tumama sa isang oil tanker, pwedeng milyon-milyong dolyar agad ang mawala. Maaari ding tumaas ang insurance premiums. Maaaring umiwas ang ibang vessels at pwedeng bumagal muli ang oil flow. Kaya ang psychological threat ay isang uri rin ng power. Hindi kailangan kontrolin ng Iran ang bawat kilometro ng strait. Kailangan lang nitong kumbinsihin ang commercial shipping industry na delikado ang lugar. At iyon ang dahilan kung bakit parehong may punto ang dalawang panig sa kanilang claims. Maaaring may military superiority ang United States, pero mayroon pa ring capability ang Iran na magdulot ng uncertainty at takot. Kaya ang tunay na battle sa Strait of Hormuz ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang may pinakamaraming barkong pandigma. Ito ay tungkol din sa kung sino ang nakakaimpluwensya sa behavior ng global shipping industry. May isa pang development na maaaring mas malaking problema para sa Iran sa long term. Ito ay ang pagtatayo at pagpapalawak ng alternative oil routes. Ayon sa ulat, may mga bansa tulad ng United Arab Emirates, Saudi Arabia at Iraq na gumagawa o nagpapalawak ng pipelines at land routes na maaaring makaiwas sa Strait of Hormuz. Ang logic nito ay simple. Kung hindi na kailangang dumaan ang malaking bahagi ng oil exports sa strait, mababawasan ang power ng Iran na gamitin ito bilang leverage. Sa ngayon, napakahalaga ng Hormuz dahil napakalaking volume ng langis ang kailangang dumaan dito. Kaya kapag may threat o disruption, mabilis ang epekto sa global market. Pero isipin natin kung may sapat ng pipelines na direktang makakapagdala ng langis papunta sa ibang ports. Kung mangyari iyon, kahit magbanta ang Iran na isasara ang strait, hindi na ganun kalaki ang magiging epekto. Ayon sa ulat, maaaring matapos o maging operational ang ilang bypass routes sa loob ng humigit kumulang 1 taon at kalahati. Kung mangyari ito, posibleng unti-unting mawala ang strategic importance ng Hormuz. Hindi naman literal na mawawala ang strait. Pero maaaring mawala ang kakayahan nitong maging pinakamalaking bargaining chip ng Iran. At iyon ang malaking problema para sa Tehran. Dahil kung mawala ang oil leverage, mababawasan ang options nila. Kung mahina na rin ang naval capability, limitado ang ballistic missiles at nahihirapan ang economy, mas kakaunti ang paraan upang makapag-pressure sa United States at allies nito. Sa ganitong perspective, maaaring hindi kailangan ng Amerika na panatilihin ang blockade habang buhay. Kailangan lamang nitong tumagal hanggang magkaroon ng sapat na alternative infrastructure. Kapag nangyari iyon, posibleng maging permanenteng pagbabago ang balance of power sa region. At dito makikita na minsan hindi missile o warship ang pinakamalakas na strategic weapon. Minsan pipeline, dahil ang infrastructure ay maaring tuluyang magbago kung gaano kalaki ang halaga ng isang geographic choke point. Habang tumatagal ang economic pressure, may isa pang factor na binanggit sa ulat, ang politics sa United States. Ayon sa discussion, may posibilidad na umaasa ang Iran na makakatagal hanggang lumapit ang US midterm elections. Ang theory ay maaaring gamitin ng Iran ang geopolitical pressure upang magkaroon ng epekto sa domestic politics ng Amerika. Halimbawa, kung magkaroon ng panibagong disruption sa Strait of Hormuz, maaaring tumaas ang oil prices. Kapag tumaas ang oil prices, posibleng tumaas din ang fuel prices. At kapag naramdaman ito ng ordinaryong American consumers, maaaring magkaroon ito ng political consequences. Ayon sa ulat, may speculation na maaaring palakasin ng Iran ang aggressive activity habang papalapit ang elections. Pero binigyang diin din ng mga commentator na magiging malaking miscalculation ito. Dahil kung may malaking attack laban sa ships, bases o neighboring countries, maaaring bumalik ang United States sa mas malawak na military operations. Ibig sabihin, maaaring gamitin ng Iran ang escalation bilang political weapon. Pero maaaring iyon din ang maging dahilan para makatanggap ito ng mas mabigat na military response. Kaya napakadelikado ng sitwasyon. Isang drone, isang missile, isang ship attack
Isang maling assessment. Sapat na iyon para muling lumaki ang conflict. Ayon sa ulat, may mga pagkakataon nang magkaroon ng aggressive operations at pagkatapos ay bumalik muli ang Iran sa negotiations. Kaya nagiging paulit-ulit ang cycle. Pressure, escalation, military response, negotiation, pagkatapos ay panibagong tensyon. At habang nagpapatuloy ito, walang kasiguraduhan kung saan matatapos ang conflict.